at napagbigyan po tayo constitutional expert at dating Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Domingo Cayosa. Attorney, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Rajuman Lourdes. Good afternoon. Good afternoon, Ms. Lourdes, at magandang hapon ho sa ating mga kababayan. Attorney, para ho magkaroon lang kami ng, alam nyo, malinawan kami, no? Sabi kasi ni Pangulong Marcos, pinapa-workout na po sa DILG na mahuli, mapauwi etong si former Representative Zaldico sa Portugal. Wala po tayong extradition treaty. Pwede ba yon? Pwede ho naman, no? At mabuti naman na pinapa-workout na. Sa katunayan, noon pa dapat sapagkat meron naman na siyang kaso. Pero kahit totoong wala tayong extradition treaty sa Portugal, that will not prevent us from requesting the help of the Interpol. Okay. Kasi ibang treaty din naman yung Interpol. At pwede rin tayo through the diplomatic channels mag-request ng cooperation ng Portugal. Lalong-lalo na ang Portugal kasama ng halos lahat ng bansa sa mundo, including the Philippines, signatory ho sila at tayo dun sa United Nations Convention Against Corruption. Okay, Attorney, at tutulungan nila tayo. Okay. Kahit walang extradition treaty sa Portugal ang Pilipinas, pwedeng mapauwi si Representative Go? Pwede naman. Yun nga, yung Interpol, no? The assistance of the Interpol. Kasi may kaso na siya, may warrant of arrest na siya, he can be subjected to a red notice. Request ng ating gobyerno sa Interpol. That's a totally separate treaty. Yung isa naman, yung United Nations Convention Against Corruption, that's another treaty. By policy and by that treaty, obligado magtutulungan lahat ng signatory. Diba? At pangatlo, pwede rin ipa-cancel na yung kanyang passport para undocumented alien siya. Ginawa na ata yan. So, under the domestic law of Portugal, similar to many other countries, kung wala kang passport, parang undocumented alien ka. So, hindi ka pasasakayin, pauuwiin ka, i-deport ka dun sa pinanggalingan mong bansa. So ito yung mga tatlong mga posibleng approach kahit para mapauwi itong pinaghihinalaan at akusadong congressman kahit wala tayong extradition treaty. Matagal ho ba, Attorney Cayosa? Matagal bang proseso ito? For example, ito na, iniutos na ni Pangulong Marcos. Sino po ang dapat gumawa ng move? DILG? DFA? DFA yan. DFA in coordination of course with PNP sa Interpol at in coordination with the Department of Justice dun ho sa pag-cancel ng pasaporte o kaya yung pag-request ng assistance ng Portugal under the United Nations Convention Against Corruption. Ito ang lead agency dyan kasi it concerns a sovereign state, a foreign country at international relationship. So, kung pwede pala yung tatlong mga pinuntos po ninyo, bakit to ngayon lang to naisip ng Malacanang? Yun nga ang nabanggit ko kanina, mabuti na nagsalita sila ngayon pero sa totoo lang noon pa dapat yan. So, itanong natin sa kanila because kung talagang seryoso ang gobyerno, dapat mga ito agaran gawin. Hindi ho yung kasi ang napapansin natin kung titingnan natin ang track record at history ng ating justice system, kung nade-delay o paligoy-ligoy ang gobyerno, prosecution o nadidribble yung mga kaso, nabibigyan ng pagkakataon yung mga akusado o lalo na pag ito ay graft and corruption, kung malalaking nananakaw, baka ambunan lahat o kaya gagawa ng manyobra para makalusot o kaya maggagawa ng counter-propaganda or iiwas. So the earlier the better sana. Attorney, gaano katagal yung proseso? Baka naman tapos na yung termino ni Pangulong Marcos, hindi pa ho ito napapauwi. Hindi ho naman, mabilis lang yan eh. It's just a formal communication. So ang kailangan lang naman is, for example, sa Interpol, so ipapaalam sa Secretariat na sa United Nations. So readily accessible naman mga yan, no? Email o kaya anumang secure communication coming from responsible officials of the Republic of the Philippines. Pangalawa, siyempre,
idadagdag doon, supporting document, yung mga warrants of arrest, yung mga na magpapatunay na merong totoong kaso dito. Kasi nga, yung Interpol, pwede kasing hindi ka tutulungan ng Interpol kung yung request mo is because of racial discrimination, political, religion, o kaya military in nature. Itong anti-graft and corruption, itong kasong ito, it's not one of those 4 exceptions. So it's just a question of communicating to them and attaching the supporting documents. Mabilis ho yan in this day and age of communication technology. Ang bilis gawin yan. So huwag na sana paligoy-ligoy ang gobyerno. Ganun din ho yung pag-cancel ng passport. Kasi yan naman dine-request sa korte. Kung meron naman ng finance sa Sandigan Bayan, kalampagin yung Sandigan Bayan para mag-issue order na kanselahin. DFA naman, ipapaalam ka agad sa Portugal na itong Pilipino na ito, kinansel na namin ng kanyang passport. So yung request doon sa UNCAC, yung Convention Against Corruption, DFA din yan. So napakasimple, hindi masalimuot ito. Kaya nilang gawin kung gusto nila. Attorney, what if kung siya po ay nag-file ng humingi ng tulong para po siya mabigyan po ng asylum? Iba rin yun. Asylum kasi, Lourdes, kagaya din ni Professor Harry Roque, pag mag-file ka, hindi naman automatic na ibibigay sa iyo yan. Di ba? Lalo na kung fugitive from justice ka, malaking obstacle yan sa iyong pagfa-file. Kaya mas maganda nga na kaagad sugaban nila o kaya simulan yung proseso kasi baka nga gagawin niyang ploy din yan Kunwari, palalabasin niya politically motivated ito kaya nape-persecute siya. Pero hindi ho naman agarang maniniwala ang mga bansa sa mga ganyang mga claims Hindi naman sila bingi o bulag. Nakikita naman nila kung anong nangyayari dito sa bansa, whether or not totoong may kaso. In his case, totoo naman talagang may kaso. Ang daming witnesses, ang daming mga ebidensya. So, that will fail. Maaring gawin lang yan as a delaying tactic. But all of these things, whether the administrative side of seeking an asylum or the judicial appeal, pwede naman ding pabilisin yan o kaya i-deny outright at i-deport siya. Pero kaya gawin yan ng Portugal kung gusto nila at kung maayos at matino ang ating request. Pero attorney, bakit hindi natin napapauwi si Attorney Harry Roque? Well, tanong natin sa DFA, hindi natin alam kung anong pinaggagawa nila. Nangyari kasi kay Professor Harry Roque, naunahan niya yung gobyerno Bago nakapagsampa ng kaso sa kanya, nag-apply na siya ng asylum. So, at yan, marunong din naman siya sa international law. Sa asylum ho kasi, in particular sa Netherlands, not the same, not necessarily the same in all countries. Sa Netherlands kasi, yung asylum administrative lang yan So titignan nila, are you entitled to asylum? So kung based on the published information that we know, talagang hindi pwede siya. Fugitive from justice siya. Hindi naman sa pine-persecute because of politics, race, or religion, or hindi naman military in nature to, di ba? So yun yung mga exceptions. So ngayon, administrative lang yan. Ang problema natin, kung i-deny at malamang i-deny yan, yung kanyang application, he has 1 year to appeal it before the judicial authorities of the Netherlands. So alam niya yan. So sa tingin ko, mukhang ginagamit niya yan para lang ma-extend o ma-delay yung pagpapa-deport sa kanya. Kaya maganda rin yung ginawa ng Republika ng Pilipinas, kinansel ang kanyang passport. Ibang usapan na naman yon. So kung wala ka ng passport, di maaari ka din. Kaya siguro nahihirapan na siyang bumiyahe in between countries, cross countries. Kasi wala na siyang passport. So, pero if Congressman Ko will do the same, but maganda na maunahan siya ng ating gobyerno. Attorney, eto. Kasi may lumalabas, di ba, na parang may passport na rin as a Portuguese etong si Ginoong Ko.
Of course, sa dami siguro na nakuha niya, baka nakapag-invest na yan doon at nakakuha ng passport niya. Pwede pa ba 'yon? Well, pwede naman kasi may mga countries in the world na yung tinatawag na golden passport. Yes, oo. Kung nag-invest ka Visa. lang, up to a certain minimum amount, bibigyan ka nila ng passport as an investor. Oo. So the fact that you have a passport does not necessarily make you a citizen of that country. Meron pa ring requirements. After 5 years pa yan, tapos dadaan ka pa ng proseso. But even assuming na meron siyang Portuguese passport, di ba? O kahit nga citizen na siya, may dual citizenship na siya, it's still the discretion of Portugal to turn him over. Maayos lang at mabilis at well-supported ang ating pakikipag-ugnayan sa kanila. Kasi nga, tinitingnan din nila kung may kaseryosohan ba itong anti-corruption campaign o talagang selective o pamumulitika lang ito o wala namang kahihinatnan. Tinitimbang din nila yan. And it's our duty as a requesting state to show that it is real, it is supported by evidence at hindi ito politically motivated lamang. Attorney Sandali, hindi ba masasabing politically motivated kung yung kanyang inaakusahan ay yung mismong presidente na ng Pilipinas? Well, hindi naman. Kasi it doesn't matter whether you are a private citizen or a politician or a public official. Corruption is corruption. Pagnanakaw sa kaban ng bayan. There's nothing. It's a criminal. It's criminal in nature. It's not political. Yung mga ginagamit lang yung political arguments nung mga taong o yung mga sinasakdal na wala ng legal depensa. So kasama na yan sa kanilang meta-legal or propaganda na approach. Ganun naman ang refuge nung mga nung mga wala nang matinong mga depensa. Either palalabasin, pinipersecute siya, politikahan lang ito, selective ito, o kaya maghahanap ng technicality, o kaya suhulan nila ang lahat kasama ng mga huwes. Okay, attorney, sa huling tanong ko po, kasi naiinip na ho tayong lahat, sa totoo lang, no? May pag-asa ho ba itong statement na to? Sabi nyo nga kanina, bakit ngayon lang? Naintindihan ko kayo, attorney, parang ang gaan ng mga sinabi nyong maayos na pakikipag-usap lang yan maayos na pagpapadala ng ating communication. Ba't ngayon lang ginawa na Malacanang? Again, attorney, sa tingin nyo as a lawyer, may mga magagaling din po siyang lawyer. Makakabalik at maibabalik ko ba talaga siya sa ating bansa? Kaya kung gugustuhin natin at talagang puspusan ng ating pagre-request. Sana nga Attorney, isip ko lang kung yung ganyan po yung reason nyo, ba't mukhang hindi alam ng mga taga-DFA at DOJ. Well, alam mo, in fairness, hindi naman natin sinasabi na ngayon lang. Pero ngayon lang sinasabi Di ba? Parang kahapon lang sinabi sa kanya, yun lang sa press conference, inatasan na kami. Di ba dapat noon pa yan? Pangalawa, ito lang pinaka-importante, Miss Lourdes. Masusukat natin yung kaseryosohan ng gobyerno kung to what extent are they using the provisional remedies available to the prosecution. Yung bang i-freeze o kaya yung one preliminary attachment ng lahat ng mga ari-arian ng mga ito. Paggamit din ng civil forfeiture proceedings. Kontrolado lahat ng gobyerno yan. Nagtataka tayo kung bakit sa iba hindi ginagamit yan. Kasi nga, if you immobilize them economically, mas mahirap silang magtago. Mas mahirap silang manuhol sa prosecution, sa investigador, at saka sa quest all the way up to the Supreme Court. Diba? So, nakikita natin kulang pa. At hanggang ngayon, hindi pa uma-action ng Solicitor General para dun sa forfeiture ng ill-gotten wealth. Madaling i-prove yan Civil in nature lang yan. You only need preponderance of evidence. Hindi yung gaya ng criminal case na proof beyond reasonable doubt. Meron ka ng basehan. SALN, income tax return, and then yung mga assets na nabubulgar na ngayon. Nagtataka tayo, ba't hindi nila ginagawa ito? Sabay-sabay na nila ito para makumbinsi tayo na seryoso sila. And more importantly, para mas malaki ang tsansang mapanagot yung mga magnanakaw, makulong sila, at
mabawi natin yung mga nakaw na yaman. Attorney, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang hapon po sa lahat. Mga kasama si Attorney Domingo Cayosa, Constitutional